I rise on a matter of personal privilege, Mr. President. Mga mahal kong kababayan, sa aking mga kasamahan dito sa Senado, sa aking pamilya, sa inyo pong lahat. Sa kabila ng pagyurak sa aking pagkatao, sa kabila ng pagkitil sa aking mga karapatan, sa kabila ng halos pagwasak sa aming buong angkan, kinimkim ko po ang nilalaman ng aking kalooban sa loob ng mahigit 5 buwan. Pero narito po ako ngayon upang humarap sa ating mga kababayan sa ngalan ng katotohanan. Sasagutin ko ang lahat ng akusasyong ibinabato sa akin ng pawang walang basihan. Kung tutusin, Mr. President, mas madali sanang tumahimik at magpasawalang kibo. Pwede ko namang piliin na hindi na magsalita. Pwede kong abangan na lamang ang magiging hatol nila sa akin. Pero di ko po kaya itong dibdibin. Tinimbang ko po ang lahat, lalo na ang payo sa akin ng aking mga abogado, na huwag na akong makipagsagutan. Pero eto po ako, walang halong kaba. Utang ko po sa kulang-kulang 16 na milyon na bumoto sa akin noong 2004 at halos 20 milyon na bumoto sa akin noong 2010 na marinig ang aking sagot at putulin na ang kanilang paghihintay. Naiintindihan ko po, Ginoong Pangulo, ang galit ng ibang tao. Ako man ay magagalit din kung di ko pa naririnig ang buong katotohanan. At katulad din ng ating mga mahal na kababayan, naghahanap din po ako ng katarungan kahit sino pa ang tamaan. Ginoong Pangulo, paulit-ulit na binabanggit ang aking pangalan na kumita at nagbulsa ng pera ng bayan sa pamamagitan ng mga bogus NGO. Pero sa makailang ulit na pagharap ng kanilang paboritong whistleblower sa Senado at sa media, ay paulit-ulit naman nilang sinasabi na hindi nila ako kakilala at kahit minsan, hindi nila ako inabutan ng pera. Ganun pa man, pilit pa rin akong sinasangkot sa iskandalong kitang-kita na sila mismong mga whistleblowers at iba pa nilang mga kasabwat ang may kagagawan ng lahat. Inamin ng kanilang whistleblower na eksperto siya sa panggagaya at pamimeke ng pirma. Ibig sabihin, sila ang gumagawa ng lahat ng dokumento mula sa endorsement ng proyekto, pati mismong notaryo, hanggang mailabas ang pondo sa DBM na pinaglulunggaan ng may mga doctorate sa pagbuo ng sindikatong Sarugang at anumalyang katulad ng 10 bilyong pork barrel scam. So, for the record, Mr. President, I have nothing to do with this scam. Those whistleblowers, nor Janet Lim Napoles. I have no dealings and transactions with them. Tingnan niyo po, Ginoong Pangulo,
kung gaano kasinungaling ng mga yan. Sabi nila, yan daw po ang aking pirma. Ito naman, Mr. President, tingnan nyo. Iba naman ito. Pirma ko din daw yan. I show you another signature, Mr. President. Sinasabi nila na kinonfirm ko daw yung mga pirmang yan. At yung iba pa, common sense lang po, Mr. President. I did not confirm anything. So, Madam COA, so di po ba't malinaw pa sa sikat ng araw na iba't iba yung mga pirma na yan? Hindi ko po pirma ang mga nasa dokumento na sinasabi ng mga ito na ebidensya laban sa akin. Ngunit patuloy pa rin nila akong pinagmamalupitan. Mr. President, paulit-ulit pong sinabi ni Ben Hurluy sa hearing ng Blue Ribbon Committee na siya ang pumeke ng pirma sa lahat ng mga dokumento. Ang mga kasamahan pa nga niya mismo ang nagsabing magaling at expert siyang pumeke ng mga pirma. Panoorin po natin ito. May na pinaforge po. May pagkakataong pinaforge yung pirma ng mambabatas. May nabasa kasi kung isang interview sa pahayagan na kaya mo daw gayahin ang namang pirma. Depende po sir kasi minsan may mga stroke na nalitila. Stroke Oo po, may ganun eh. At sabi ng mga witnesses namin, yung mga kasamahan ni Ben-Hur, and confirm din ho yan ni Ben-Hur, sila yung nag-forge. Sa mga tuwid, eto pa lang si Ben Hurluy ay si Boy Pirma. Ginoong Pangulo, kung ang mismong DBM nga may Boy Xerox na namimeke ng mga saro, bakit napakahirap paniwalaan na dito sa PIDAF ay meron namang Boy Pirma na namimeke ng pirma sa mga dokumento? Bakit paglilinisin ang tauhan nila sa DBM? Not guilty without thinking. Pero kapag kalaban nila, no way. Oh no, Mr. President. That's very abad. Sa halip na kasuhan, dahil sa pag-aming pineke nila ang mga pirma ng mga mambabatas, mas pinili nilang gawin itong testigo laban sa kung sino-sino para lamang mabuo ang kanilang planong wasakin ang inyong lingkod at mga taong sa tingin nila ay magiging tinik sa lalamunan nila sa 2016. Agad-agad nilang ginawang state witness ang mga umamin ng kriminal. Hindi po ba't sa normal na proseso, ang korte lang ang may kapangyarihan na magsabi kung sino ang hindi most guilty at pwedeng gawing state witness? Hindi po ba't mangyayari lamang ito matapos silang maidemanda bilang akusado ayon sa krimen na kanilang kinasasangkutan? Pero ano po ang ginawa nila? Ura-urada nilang ginawang state witness itong mga jukebox king and queen na si Boy Pirma at ang kanyang mga alipores. Kahit ay kanilang kinakanta ayon sa kagustuhan na naghulog ng pera. Kapalit ang pangakong hindi sila makakasuhan. Balikan ko lamang ang binanggit na ibinulsa ko raw na komisyon sa mga proyekto mula sa PIDA. Ayon kay Ben Hurluy, ibinigay daw sa aking Chief of Staff
at Chief Political Officer na si Attorney Richard Cambe ang pera. At upang maging kapanipaniwala ang kanilang alegasyon, nagbigay pa sila ng petsa kung kailan at kung saan daw ibinigay ng whistleblowers ang pera. Sa biglang tingin, iisipin mong totoo ang bintang. Pero sa katotohanan, napakasinungaling talaga nila. For the record, Mr. President, kailanman, mula noon hanggang ngayon, hindi ko naging Chief of Staff o Chief Political Officer si Attorney Richard Cambe. Get your facts straight. Sabi ni Ben Horluy, tiyak siya sa listahan na ginawa niya. Yabang pa niya. Sigurado siya sa mga petsang nakalista doon. Mr. President, kung humahaba lang ang ilong nitong si Ben Horluy na yan, habang nagsisinungaling siya, malamang umabot na ang kanyang ilong mula dito sa Senado hanggang Malacanang. Mr. President, paano niya maibibigay ang pera kay Richard Cambe kung wala naman itong tao sa Pilipinas sa petsa at araw na nakalista sa kanyang ledger? Sa mismong mga pictures na ito, sa kanyang passport at sa record ng PAL ay ipinakikita at pinatutunayang wala sa Pilipinas si Attorney Richard Cambe na sinasabi nilang inabutan ng pera sa mga petsang yon. Mr. President, falsus in uno, falsus in omnibus. False in one, false in all. Sinungaling sa isa, sinungaling sa lahat. Mga kababayan, itanong niyo po sa inyong mga sarili, bakit po dapat paniwalaan ang sinungaling na political wrecking crew na ito na mga nagkukunwari at peking whistleblower? Isinusumpa ko po sa halos 20 milyong botante na nagtiwala at bumoto sa akin na hindi po ako nagtraidor sa inyo. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na linisin ang aking pangalan. Huwag niyo po sana akong husgahan. Sa halos 20 taon ko po sa paglilingkod bayan bago ang isyong ito, ni minsan hindi ako nakasuhan ng katiwalian at wala ni isang kaso ang isinampa laban sa akin. Mr. President, nabalitaan po namin na may pagkilos ngayon. Nabahiran ang lahat ng aking naipundar. Gusto pa nilang gamitin laban sa akin ang mga bunga ng aking pagsisikap para ako ay patahimikin. Lilinawin ko lang po, Ginoong Pangulo, lahat ng mayroon ako ngayon ay mula sa aking sariling pawis at sa marangal na paraan. Ginoong Pangulo, sa murang edad na 16 ay nag-uumpisa na po ako magtrabaho. Nagsipag, nagsikap para magkaroon ng mabuting pangalan at disenteng kabuhayan. Since then, Mr. President, I have never stopped working and have been working for over 30 years. Kung ano man po ang mayroon ako at ang aking pamilya, ang lahat po ng ito ay pinaghirapan ko sa magdamag na shooting at daang pelikula.
maghapon at magdamag na taping ng mga TV shows, mga product endorsement, at mga commercials. Mr. President, hanggang ngayon, nagtatrabaho ko sa labas ng gobyerno para sa kabuhayan ko at ng aking pamilya. Gayon din ng aking asawa. Ginagawa po namin ito para malinaw na hindi namin kinukuha sa pera ng tao ang aming ikinabubuhay. Mr. President, utang ko po, utang na loob ko po sa mga Pilipino, sa mga tagahanga ko, sa lahat na nagmamahal sa akin kung nasaan ako at kung sino ako ngayon. Hindi po ako magiging Bong Revilla kung hindi dahil sa kanila. Mula sa aking pagiging artista, hanggang ako nga po ay maging vice-gobernador at gobernador ng lalawigan ng Cavite. Naging chairman ng BRB at ngayon nga'y senador ng ating bansa. Yan ang dahilan, Mr. President, kung bakit napaka-imposible ng ibinibintang nila sa akin ngayon. Hindi ko kayang talikuran ang pagtitiwala at pagmamahal sa akin ng ating mga kababayan. Sila ang dahilan ng aking paninilbihan at alang-alang sa kanila, ipagpapatuloy ko ang aking laban. Ang nakakalungkot lang, Ginoong Pangulo, dahil lamang sa politika, ang aking pangalan at ang aming pagkatao at lahat ng bunga ng aking pagsisikap, basta-basta na lamang ginigiba at sinisira. Para na nila akong pinatay, Mr. President. Pinatay. Unti-unting tinatalupan ng buhay. Hinihiwa ng blade ang buong katawan na lumalatay sa aking pamilya. Ang hirap lang. Sa hangad mong tumulong, ikaw pa ngayon ang ikukulong. Gusto ko pong ipaabot sa mga minamahal nating kababayan na ang lahat ng ito ay isang palabas lamang ng gobyernong nabigong maglingkod ng totohanan sa publiko na nagpupunwaring may malasakit sa bayan gamit ang propagandang tuwid na daan. I quote former President Fidel Valdez Ramos, Mr. President. Daang tama or the right path should be based on daang matuwid or straight path, but the latter is not enough. To achieve the right path, the straight path must be enhanced by clear vision, people empowerment, inclusiveness, outreach, performance, and competitiveness. Nakita ba natin ito sa daang matuwid ng administrasyong ito? Inaamin ko po na noong mga unang buwan ay masyado akong nasaktan sa kakaibang panggigipit na ginawa sa akin ng Malacanang. Lalo na ang ibuhos ang lahat ng puwersa ng gobyerno para wasakin ang aking pangalan na mahabang panahon kong iningatan. Pero kalaunan, naisip ko na ang dinaranas ko ay bahagi ng politika at matinding intriga na mas masahol pa sa kinamulatan kong mundo ng pelikula. Naisip ko rin po na masyadong maliit ang problemang ito na idinagan sa akin ng gobyernong Aquino kung ikukumpara sa hinambalos nilang labis na pagpapabaya sa mga kababayan nating sinalanta ng bagyong Yolanda.
Mas magaan pa rin ito kung ikukumpara sa libu-libong bangkay na hinayaan ng gobyerno na nakatiwangwang at pagpiestahan ng langaw kahit mahigit 2 buwan nang nakakalipas ang Super Typhoon. Mas magaan pa rin, Mr. President, ang akusahan ka ng krimen na hindi mo ginawa kaysa sabihan ka ng bahala ka sa buhay mo at hayaan na lang na mga matay sa uhaw, gutom at kakulangan sa ayuda ang ating mga kababayan sa Tacloban. Nang tamaan ng bagyong Yolanda ang Kabisayaan, ang tugon nila, bahala kayo sa buhay nyo. Your position, you're on this, and the president is attacking you. So that's very your position. Mr. President, President is attacking you. So yan ba ang daang matuwid? Nang humingi na saklolo ang isang negosyante sa Tacloban nang siya'y paputukan ng baril dahil sa looting matapos ang Yolanda, ang tugon ng presidente, buhay ka naman ah. Yan po ba ang daang matuwid? Kapabayaan ng pamahalaan kung bakit napakalaki ngayon ng problema natin sa kuryente at enerhiya. 2011 pa lang, unang napag-usapan na ang nakaambang power crisis. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin konkretong aksyon. Magkakaroon na raw tayo ng rotational brownout sa mga susunod na buwan. In fact, Mr. President, nangyayari na itong ngayon sa Mindanao. Ito ay sa kabila ng pag-alagwa ng mga power producers na nagtaas ng singilin at nang itataas ng presyo ng kuryente. Makatuwiran daw ito para sa Malacanang. Ito ba ang daang matuwid? Ilang taon nang sinasabi ang kakulungan ng seguridad sa ating national airport. Pero kailan lang ay may binaril at pinatay na alkalde sa airport. At hanggang ngayon, nasa pwesto pa rin ang mga opisyal na dapat ay accountable sa kapabayaang ito. Ito ba ang daang matuwid? Ano na ang nangyari sa mga biktima ng lindol? Ano na ba ang tunay na kalagayan ngayon sa Zamboanga at ng mga biktima ng gulo doon? Yan po ba ang daang matuwid? Maayos na po ba ang buhay ngayon ng ating mga kababayan sa Zamboanga? Plano nila na itaas ang pamasahe sa MRT at LRT. Patuloy na pinahihirapan ng mga motorista dahil sa kapalpakan sa LTO at DOTC. Sa kabila ng malalang smuggling, patuloy na tumataas na presyo ng bigas, gayon din ng mga pangunahing bilihin. Itinaas nila ang singil sa tubig, SSS at PhilHealth. Ito ba ang daang matuwid? Nang mabuko ang daang bilyong pisong DAP sa kabila ng paghingi ng media at ng sambayanan, nasaan ang listahan kung saan ginastos ang mga perang yan? Bakit hindi nyo po mailabas? May itinatago po ba kayo? Yan ba ang daang matuwid? Sa kabila ng pinagsisigawang pag-unlad ng ekonomiya, sabi ng National Statistical Coordination Board,
mas dumami pa ang nagugutom. At ayon sa SWS, tumaas pa sa 55% ang kahirapan nitong nakaraang 2013. Yan ba ang daang matuwid? Nabuko kamakailan ang mga peking listahan sa CCT, conditional cash transfer, kung saan daang bilyong piso ang nakasalalay. Para pa naman yan sa mga pinakamahirap sa mahirap. Yan ba ang daang matuwid? Ayon sa survey ng SWS sa mga negosyante, para sa 2013, lumabas na tumaas sa 56% ang personal na nakaranas ng matinding korupsyon. 42% naman ang nagsabing kailangan nilang maglagay para makakuha ng kontrata sa gobyerno. Yaan po ba ang daang matuwid? Nito lang, nabisto na substandard, overpriced, at di ayon sa specifications at building code ang mga itinatayong bank houses para sa mga biktima ng Yolanda. Mismong mga biktima, binibiktima pa. Anak ng teteng, yan ba ang daang matuwid? Hindi naman natin kailangan maging henyo para maunawaan na wala ng ibang inatupag ang administrasyong ito kung hindi mamulitika. Kung ginamit lang ng Pangulo ang kanyang popularidad para pagkaisahin ang bansa sa halip na makipag-away kaliwat kanan, kung hindi puro paninisi ang kanyang ginagawa, kung hindi siya nagpapagamit sa mga taong nakapaligid sa kanya para sa kanilang pansariling interes, kung ibinibigay lang nila to kahit kalahati lang ng kanilang atensyon sa totoong paglilingkod at paninilbihan, sana ay mas maayos ang kalagayan ng ating mga kababayan ngayon. Ginoong Pangulo, Pangulong Aquino, ikaw ang ama ng bayan. Ang kailangan ng bayan ay ang puso ng isang magulang. Puso, Mr. President, puso, pagmamahal at pagkalinga ng isang ama. Tingnan natin kung totoong tapat ang administrasyong ito. Bakit ang mismong leader pa ng kanilang partido ang nagpiyansa kay Grace Padaka nang ipaaresto siya ng Sandigan Bayan dahil sa katiwalian? Kung tutuusin, Mr. President, pareho naman kami ngayong may hinaharap na akusasyon. Yung sa kanya, nasa Sandigan Bayan na at mayroon pang warrant of arrest. Pero ang pagkakaiba, bukod sa personal na pagpiyansa ni Mar Rojas na leader ng kanilang partido at miyembro ng gabinete, ang ginamit ng pampiyansa ay mismong pera ng Pangulong Aquino. Opo, totoong hindi pa napapatunayan ang kanyang pagkakasala. Kaya sana, parehas lang sana, parehas lang sa lahat. Ganun po ba? Ganun po ba talaga ang paraan natin ng hustisya? Kapag kapartido ang akusado, bibigyan ng pampiyansa ng Pangulo. Pero kapag kalabang ka, bibigwasan ka hanggang masira ang pangalan mo.
kahit hearsay at imbento lang ang ebidensya. At napag-uusapan din lang ang ebidensya, Mr. President. Naging headline pa nga ito sa mga radyo, dyaryo at telebisyon ang sinasabi ng DOJ na track daw ang ebidensya laban sa amin. Track daw. Mr. President, sa totoo lang, kung naipasok ang tangke sa Manila Pen, pasintabi lang sa aking kaibigan ng Senator Trillanes. Matagal ko nang pinag-iisipan kung paano ko po ipapasok ang track na ebidensya dito sa Senado. Pero nagawan po natin ang paraan to, Mr. President. To the pages. Pakipasok nga ang track ng ebidensya na yan. Yan na. Ito po ang sinasabi nilang isang track ng ebidensya. Ito pala'y track-trackan lang ng bata. Mr. President, sa kagustuhan nilang wasakin ang aking pagkatao, ganyan nila lokohin ang publiko. Pati usaping legal, binabalahura nila. Gusto ko lang pong ipaalala, President Aquino, na ako, si Senador Ramon Bong Revilla Jr., si Senador Juan Ponce Enrile, si Senador Jinggoy Estrada, si Commissioner Padaka, at ang mahigit na 70 milyong Pilipino ay bahagi ng inyong pinamumunuan bilang Pangulo. Hindi ko na po hinihiling na piyansahan nyo kami kung sakaling maglabas ng warrant of arrest laban sa amin ang Sandigan Bayan. Ang kahilingan ko lamang, Ginoong Pangulo, ay itrato mo kaming pantay at ipagpalagay na inosente hanggat hindi napapatunayan na kami nga ay nagkasala. Huwag po sana nating isara ang ating mga mata sa tunay na katarungan para sa lahat. Dahil ang Pilipinas po ay hindi lang republika ng inyong mga kapartidong dilawan. Pero saan po ba nagsimula ang lahat ng ito? Kung inyong natatandaan, noong mismong araw ng eleksyon, Mayo 13, 2013, ay pinalibutan ng mahigit 200 pulis ang aming bahay sa Cavite at inakusahang kumupkop ng mga NBI agents na sinasabi nilang lumabag sa gun ban. Ito ay sa kabila ng pagsabi mismo ng dating NBI Director Nonatus Rojas at ni Justice Secretary Leila de Lima na lihitimo ang operasyon sa Cavite ng mga ahente ng Premier Investigating Agency ng bansa. Lahat ng klase ng panghaharas ay ginawa na sa amin, kabilang na ang pagpatay sa marami naming political at barangay leaders. Isipin niyo po, Mr. President, mismong mga pulis, hinagad ang mga leader namin gamit ang mga peking warrant of arrest, peking
warrant of arrest. Yan ang dapat inimbestigahan ng Senado. Nang humingi kami ng tulong sa PNP at sa mga ahensya ng pamahalaan, hindi responde ang aming natanggap. Bagkus ay kami pa ang pinalibutan para hindi makalabas sa mismong araw ng halalan. Sadyang napakabaluktot na ng ating tinatahak na daan, Mr. President. Kung sino ang inaapi at namatayan, siya pa ang pinahihirapan. Kaya naman, Mr. President, tahasan ko sinasabi sa ating mga kababayan ngayon na nagsimula lang naman ng lahat ng paggigipit ng gobyerno sa akin magmula ng tanggihan ko ang pakiusap ng Pangulong Aquino na suportahan ng kanyang kandidato sa pagka-gobernador sa Cavite. Magmula po noon, kakaibang pressure na at pangaharas ang ginawa sa amin, lalo na nang matalo ang kandidato ng Pangulo sa aming lalawigan. Bago po pumutok ang nilikha nilang sarsuela ng pork barrel scam, may malaking issue ng extortion sa kontrata ng MRT, kung saan isinasangkot mismo ang kapatid at bayaw ni Pangulong Aquino. Ayon mismo sa ambassador ng Czech Republic, may tangkaraw kikilan ng $30 million ang Inicon para matiyak na makuha nila ang kontrata sa MRT. Pero ang ending, natalo ang Inicon sa bidding sa MRT matapos hindi makuha ang $30 milyong. Pangulong Aquino, sigurado akong nararamdaman mo rin ang sakit at hapde ng maisangkot ang kapatid mo at bayaw mo sa katiwalian. Masakit po, di po ba? Para sa akin, Mr. President, tila napakahirap paniwalaan na sangkot sila sa anomalyang yan. Kaya't naintindihan ko kung bakit gano'n na lang ang pakikipaglaban mo para linisin ang kanilang pangalan at ibangon ang kanilang karangalan. Mr. President, ganon din po ako. Ibig kong linisin ang aming pangalan sa mga mali at mga gawa-gawang akusasyon. Ginoong Pangulo, kung pag-uusapan lang naman po natin ang tama at mali, tama po ba na habang nililitis ang dating Chief Justice na si Renato Corona, ay kailangan makialam ang mismong Pangulo ng Republika sa isang prosesong legal na dapat ay independente? Mr. President, tignan niyo po ang litratong ito. Yan po ay plate number ng sasakyan na tinanggal sa may-ari at inipit doon sa kanyang sun visor. Number 6 po yan, which belongs to a cabinet secretary. Now I bring your attention to the driver, who is also the owner of the said vehicle. Wala pong iba yan, Ginoong Pangulo, kundi si DILG Secretary Mar Rojas, na DOTC Secretary noon. This picture was taken before the conclusion of the impeachment of then Chief Justice Renato Corona. Ang mga tanong, Mr. President, sino ang kumuha ng litrato?
Bakit siya nagmamaneho at bakit niya tinanggal yung plaka? Saan siya papunta? Ako po mismo ang kumuha niya, Mr. President. Kinuha ko po yan gamit ang aking cellphone nang ipagmaneho ako ng aking driver na si Boy Pickup, Secretary Marojas. Galing sa kanyang bahay sa Cubao, papunta sa Malacanang. Inimbitahan ako ni DILG Secretary Marojas sa kanilang bahay sa Cubao. Dumating po ako doon ng mga alas 8 ng umaga. Pinaiwan niya sa akin doon ang aking mga kasama at sasakyan. At gayon din, iniwan niya ang kanyang mga tauhan. Ipinatanggal niya ang kanyang plaka. Pinaupo ako sa likuran. At pagkatapos noon, ay umalis na kami patungo sa Malacanang. Sa totoo lang po, ako'y nawirduhan sa mga nangyayari. Kaya ako po siya kinunan ng litrato. Noong papasok na po kami sa bahay pangarap, sumilip si Secretary Rojas para makilala siya ng gwardiya sa gate. Mr. President, kaya pala sa likod ako pinaupo ay para sa pagsilip ng gwardiya na hindi ako makita at magmukhang mag-isa lang siya at walang kasama. First time ko lang po mapasok ang bahay pangarap, Mr. President. Matapos maghintay ng mga 15 minutes, dumating si DBM Secretary Butchabad. Makalipas lang din ng ilang minuto, hinarap na kami ng Pangulong Aquino. Habang nag-aalmusal kami ng pandesal, kesong puti, itlog, hamon, tapa, sinangag, at mga prutas, bumangka si Secretary Mar tungkol sa mga dahilan kung bakit dapat ma-impeach si dating Chief Justice Corona. Bago kami magtapos, nagulat ako nang sinabi sa akin ng Presidente, pare, parang awa mo na. Ibalato mo na sa akin ito. Kailangan siyang ma-impeach. Sabay sunod naman si Secretary Butchabad, magtulungan tayo, Senador. Aminin ko sa inyo, ako ay nabigla dahil sa tila dinidiktahan ako ng Pangulo. Kaya ang naging sagot ko na lang, Mr. President, I will do what is right. Naniniwala po ko na dapat manindigan sa tama. At gagawin ko lamang po ang tama para sa bayan. Pagkatapos nun, pinasakay na ulit ako ni Secretary Marojas sa kanyang itim na SUV at inihatid niya ako sa isang restaurant sa labas ng Malacanang. Nag-aapura daw itong si Secretary Boy Pickup at kaya naman pala may iba pa siyang pipikapin. And the rest is history, Mr. President. Si dating CJ Corona, ang kauna-unahang Chief Justice ng Korte Suprema na na-impeach sa pwesto. Sinagot ko na ang mga tanong nyo sa mga inventong akusasyon sa akin. Pwede po bang kayo naman ang sumagot? Tama po ba na pakialaman ng Presidente ang impeachment trial? Kaya ko po ito sinabi ngayon. Kaya ko po ito sinasabi ngayon, Mr. President, ay dahil sa isang matinding pangamba. Hindi ko po maalis sa aking isipan na kung nagawa ito
ni Pinoy kay CJ Corona, ay maaring gawin din niya ito na impluwensyahan ang ombudsman at Sandigan Bayan laban sa amin. At bakit naman hindi? Di ba, putok na putok po ngayon ang pilit na pag-impluwensya sa Korte Suprema para ideklarang constitutional ang pork barrel ng Pangulo na kilala bilang DAP? Di ba tinatakot pa ang mga justices na mai-impeach sila? Aba, habit forming na po ito, Mr. President. Ganun pa man, sa kabila ng lahat ng pagtatangkang ito, lilinawin ko lang na buo at napakataas pa rin ang aking tiwala sa mga institusyon at sistema ng katarungan sa ating bansa. Kasama na ang Supreme Court, Sandigan Bayan at Ombudsman. Sana ay hindi ako nagkakamali. Sa pagwawakas, Ginoong Pangulo, ayoko na muling magkimkim ng aking kalooban. We have all been witness to a calibrated plan of piecemeal and serial revelations aimed to create a bandwagon of hatred. I, including my family and children, have been vilified and demonized in media. Kawawa naman po ang aking pamilya. Ang buong pamilya. Mr. President, tama na po ba? Tama po ba? Tama na po na ako na lang ang kutsain. Pero tama po ba na pati ang mga bata na wala namang kinalaman sa politika ay kinukutsa? Tama po ba na sila ngayon ay binubuli? At dahil sa mga imbentong paratang at paninirang puri, ay masyado itong dinamdam ng aking anak. Kaya tumigil muna siya sa pag-aaral ng abogasya. Napakasakit po para sa akin bilang isang magulang. Na sa halip na ako mismo ang magprotekta at mangalaga sa aking mga sariling anak, ay tila ako pa ang pinagmumulan ng kanilang paghihirap ng kalooban at pinagmumulan ng kanilang kahihiyan. Napakasakit po, Mr. President, na makita ang aking mga anak at mga pamangkin na itinatago ang kanilang pag-iyak at pilit na nagpapalakas para bigyan din ako ng tibay. Mr. President, kailan lang sa isang restaurant sa Tagaytay, may matandang lumapit sa akin. Tinapik niya ako sa balikat, sabay hawak ng mahigpit sa aking braso at kamay. Nangingilid pa po ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Aaminin ko po, Mr. President, nagulat ako. Bigla na lang nagliwanag sa akin ang lahat. Pagkatapos niyang sabihin, Senador, huwag kang bibitiw ha. Lumaban ka. Naniniwala kami sa iyo. Hindi ko po siya kilala, Mr. President. Pero kung naririnig niya ako ngayon, salamat po tayo. Isa kayo sa mga dahilan kung bakit patuloy ako ngayong tumitindig at lumalaban. Tay, hindi ako bibitiw.
Salamat po sa paniniwala nyo. Hindi nyo po alam. Matagal na rin ako sinasabihan ng aking ama. Paulit-ulit siya. Anak, magsalita ka na. Kakampi natin ang katotohanan. Ipaglaban mo ang ating dangal at ang ating pangalan. Daddy, eto na po. Pinaglalaban ng katotohanan. Ipaglalaban ko ang ating pangalan at ang ating dangal. I have already accepted whatever fate has in store for me. I have already accepted this political persecution, and I will face whatever comes next. Ginoong Pangulo, tanggap ko na po kung anuman ang nakatadhana sa akin ayon sa sabwatan ng kapanalig ng Pangulong Aquino. Haharapin ko kung anuman ang parating. I am not afraid. Hindi po ako natatakot. I have already surrendered my faith to God. Sabi nga po sa Isaiah chapter 41 verses 10 and 11. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. All who rage against you will surely be ashamed and disgraced. Those who oppose you will be as nothing and perish. Thank you, Mr. President. Majority Leader. Please, Mr. President. silence. May we have a minute suspension, Mr. President? 1 minute suspension.